Pasugad na ang mga halimaw at ito ay galit na galit. Kasunod ni Heroy, 100 iba't ibang tao ang mga nakakuha ng kanilang ikalawang klase. Pero karamihan sa kanila ay isang normal na ranking. Ang pagkakaroon ng isang legendary second class ay isang bagay na walang nakakaisip, dahil hindi nila alam na ito ay imposible. Kung ano ang iminungkahi ni Bram sa kanya ay isang bagay na hindi pa nagagawa. Sa isip-isip ni Grid at nagtataka at hindi makapaniwala na makukuha niya ang dalawang legendary class na isang legendary blacksmith at isang legendary magician. Nakatingin si Stick sa dumating at nagtataka ito at tinatanong nito kung si Bram Eschwald ba yun. Isa siya sa 9 descendants ni Barry Ake, gulat na gulat at biglang nalang ulit sumakit ang puso ni Styx at sa isip-isip nito na hindi siya namatay. Paano niya nagawang makapunta dito? Sinasabi ni Bram na ang Gold Crown ay isang parasite na kumokontrol sa host nito. Sigurado siyang wala siyang paraan para makahanap ng paraan para talunin ang isang kalaban na may kakayahang na mag-rampage ng walang pahinga. Naiirita naman si Grid kay Bram at sumisigaw ito at sinasabi nito na tumahimik. At nagpakawala ito ng pag-Moss Sword Dance, Restraint. At naglabas ito ng malakas na aura, at napatalsik niya ang isang gold crown na pasugad. Restraint, overwhelming nito ang mga nakapalibot na mga nilalang. Walang makakalapit sa iyo ng 3 segundo, at hindi maa-apply sa mga undead. Napigilan naman ito ng gold crown at biglang niya inatake si Grid, at tumalsik ito sa ginawa ng gold crown. Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na malalampasan nila ang restraint sa pamamagitan ng pagbali ng kanilang mga buto. Nagpalit si Grid ng Bram boots at lumipad dito, tinawag niya si Noe at Randy at sinasabi nito sa kanila na bigyan siya ng kunting oras. Sinasabi ni Bram na hindi tulad ng iyong bibig, ang iyong katawan ay tapat. Interesado ba siya sa proposal niya? Sinasabi ni Grid na tumahimik siya. Hindi niya sinasabi na tatanggapin niya siya. Ang lakas ng loob niya na kausapin siya ng ganito at pumunta siya dito para magmakaawa, dahil hindi niya nabawi ang katawan niya. Hindi magandang karanasan ang mawalan ng kontrol sa katawan niya. Sinasabi ni Bram kung ang hindi ka nais-nais na pagkuha sa kapangyarihan ang iyong ikinababahala, hayaan ang iyong isip na kumalma. Sa kasalukuyan, mas malaki ang panganib na ma-absorb niya siya. Habang pareho silang mapipilitang makinig sa isa't isa, basta wag niyang pilitin ang kamay niya. Walang mangyayaring masama sa kanya at makakasigurado siya dito. Tinatanong ni Grid kung hanggang kailang siya mananatili sa katawan niya. Sinasabi ni Bram na mga at least a year, baka mga 4 na taon. Napapamura naman dito si Grid, sa isip-isip ni Grid na hindi ang proposal ang bumabagabag sa kanya. Kundi kung gaano ito katagal, ang 4 na taon ay sobrang tagal. Pero ang deal ay sobrang ganda para ito ay tanggihan. Hindi naman makapaniwala si Styx at galit at sumisigaw ito at sinasabi nito na Mr. Grid. Huwag siyang makinig sa kanya, baka hindi niya alam ito, pero vampire ang lalaki na yan. Hindi tulad ng ibang legends, demon siya, dapat mag-ingat siya sa kanya. Napalingon naman si Grid kay Styx at naiinis at sa isip-isip nito na baka ang dahilan kaya siya naging seryoso ay dahil sa elf na yun. Habang siya ay binubugbog, siya ay tahimik, ngunit, kailangan niya siyang kumbinsihin bago magbago ang ugali niya. Ang makukuha niya sa pamamagitan niya ay hindi may kukumpara sa kahit ano pang bagay dito sa mundo. Sinasabi ni Bram na ang lahat ng magic at kaalaman na matututunan niya sa pamamagitan niya, ito ay makukuha niya at magiging sa kanya. Kahit na isang maliit na bahagi lamang ng kanyang kaalaman ay isang bagay na aabuti ng mga henerasyon para matuklasan ng iba. Ang iniiwan niya sa kanyang mga kamay ay isang hakbang patungo sa katotohanan ng kasaysayan. Nakangiting na parang abnoy si Grid at sa isip-isip nito na maaari siyang makakuha ng mas maraming gintong medalya gamit ito. Ito ang ibig sabihin nito, at gaama na iniisip nito na makakakuha siya ng maraming pera. Nakikita naman ni Styx na nagbago ang mga mata ni Grid at napapasigaw ito at sinasabi nito na Mr. Grid. At sa isip-isip nito na ang kanyang mata ay natupok na. Sinasabi ni Grid na itigil niya na ang pagrereklamo. Kung ito man ay isang lubid na tutulong sa kanya na umangat sa sky, wala siyang pakialam kung ang naghihintay sa kanya sa itaas ay isang demonyo. Sa isip-isip ni Grid na hintayin niya siya Kraugle. Kunting tiis na lang at maaabutan niya na siya. Nakangiting sinasabi ni Grid na ano pa ang hinihintay niya. Pumasok na siya, nagsimula nang gumamit si Bram ng incantation. At nakangiting sinasabi nito na ito ay matalinong desisyon. May lumabas na notification na sinasabi na naging isa ka sa kaluluwa ni Bram.
At biglang may lumabas na malakas na liwanag, at sinasabi ng system na nakuha mo ang second class na Legendary Great Magician, ikaw ang unang player na nakakuha ng second Legendary class, natutunan mo ang kasanayan na assimilation, na-awake mo ang dormant consciousness ni Brahms na natutulog sa loob mo at nag-iisa, para sa haba ng assimilation, ang iyong klase ay magiging Great Magician, at ang pagkontrol sa iyong katawan ay binibigay kay Brahm, duration time, 3 oras. Cooldown time, 10 araw, dahil sa iyong achievement, nakuha mo ang title na One Who Has Glimpsed the Mythological. One Who Has Glimpsed the Mythological, ito ang minimum na kinakailangan upang tumaas ang iyong rank na klase papunta sa Mythic, ito ay walang epekto sa title. Hindi naman makapaniwala dito si Grid na makukuha niya ang isang Mythic na klase. Sa isip-isip ni Grid na ang banal na artifact ng Rebecca Church ay isang Mythic. Hindi siya makapaniwala na ang isang rank na ganyan ay maaaring ma-achieve ng isang player. Sinasabi ng system na nakuha mo ang lahat ng magic ni Brahm. Nabigo ito dahil sa iyong mababang intelligence, para matuto ng magic at para makarecover ang kaluluwa ni Brahm, kailangan mo ng higit pang magic power. Para mangyari yun, kailangan mong dagdagan ang iyong intelligence. Mula ngayon, 6 na stat points ang mapupunta sa intelligence sa tuwing magli-level up ka. Galit na galit at sumisigaw si Grid at sinasabi nito na ang kanyang mga stat. At sa isip-isip nito na nakalimutan niya na ang penalty sa kabila ng nadarama niya. Sinasabi ni Grid kay Brahm na may 8 minuto at 35 segundo pang natitira. Scammer siya, sana maging kapaki-pakinabang siya. Gumamit si Grid ng assimilation, tumatawa at sinasabi ni Brahm na hindi man lang tumatagal kahit 5 segundo ang pride niya. Ang mga basurang ito, susunugin niya sila hanggang abo kasama ng islang ito. Naghahanda na si Brahm na umatake, gagamitin ito ang fireball. Biglang lumabas ang notification na nagsasabi na sobrang mababang ang kanyang intelligence. Hindi mo magagamit ang spell na ito, napahinto na lang si Brahm at napatahimik. At paulit-ulit na sinusubukan gamitin ang spell na fireball, pero wala pa din lumalabas at paulit-ulit din siya sinasabihan ng system na sobrang mababang ang kanyang intelligence. Hindi mo magagamit ang spell na ito, nagtataka naman ang mga Gold Crown kung ano ang ginagawa ng kalaban nila. Hindi naman makapaniwala si Brahm na hindi makaprocess ng fireball ang katawan na ito. At tinatanong nito kung gaano siya katanga, nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na hindi masama ang intelligence niya. Nagpapasalamat pa din siya sa mga equipment niya, dahil may 1,200 points siya sa intelligence. Sinasabi ni Brahm na iba ang pagkakaroon ng ulo at kaalaman kung paano ito gamitin. Ang kanyang intelligence ay nasa level ng alupihan. Sinasabi ni Grid na kahit komplikado ang magic formula, nahahati sa 10 categories ang magic niya. Hindi niya akalain na hindi niya magagamit kahit isang fireball fortified, na nasa 9th tier lang. Sinasabi ni Brahm na karamihan sa kanyang kaluluwa ay kasalukuyang natutulog sa loob ng kanyang katawan. Para makagamit siya ng magic, kailangan niyang hiramin ang kanyang intelligence at kapangyarihan ng magic. Ngunit wala siyang mahiram, napapamura at napahiya naman dito si Grid at sinasabi nito na sinusubukan niya bang gumawa ng dahilan. Wala ba siyang ibang gagawin kundi magreklamo pagkatapos ng lahat ng ito? Kung 1 plus 1 equals 0, mag-isip siya ng ibang paraan. Isa siyang basurang kaluluwa, nakangiting sinasabi ni Brahm na parang masyado niya siyang minamaliit. Sa tingin niya ba kaya pa ba siya matalo ng mga ganitong basura? Sinasabi ni Grid kung gagamitin niya ang magic missile, hindi siya makakalagpas sa kanilang depensa. Sinasabi ni Brahm na sa oras na gamitin nila ang assimilation, ang katawan na ito ay nakakakuha ng kapangyarihan sa isang great magician. Walang paraan para ito ay magkaroon ng parehong lakas tulad ng isang tao na naglalaro lang ng isang bakal, pinakawalan na ni Brahm ang mas pinalakas na magic missile, fortified, level 10, master, sabay-sabay na napatay ni Brahm ang mga gold crown at sunod-sunod na sinasabi ng system na nakapatay ka ng gold crown, at sabay-sabay din nag-pop up na nakakuha ka ng 13,498,000 na experience. Nakuha mo ang fragment of gold crown at ang green monster's leather. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na paano siya nakapatay ng 4 ng sabay-sabay. Pero ang magic missile ay may cooldown time na 5 segundo. Pero paano niya ginamit at natalo ang 4 ng sabay-sabay? Ganito ba kalakas ang magic missile? Ito ay nasa ibang dimensyon.
Baka meron siyang magic mastery, o isang katangian ng isang magician. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinasabi ni Bram na ang mga halimaw na dapat ay tumatakbo na, pero nagawa pa nilang magtago. Gumamit si Bram ng magic detection, at batid ni Bram na bumagsak ang kanyang mana. Nagkamali siya dahil hindi pa siya nakaranas na ganitong kaliit na mana pool. Sa isip-isip ni Grid na ang Magic Missile Fortified ay gumagamit ng 350 mana, at ang Magic Detection Fortified Master Level ay gumagamit ng 2,000 na mana, meron siyang 7,158 mana, kaya hindi magtatagal gamitin ang lahat. Paano nagagawa ng isang Great Magician kalkulahin ng mana ng maayos na hindi man lang umiinom ng potion? Sinasabi ni Bram na ito ay magandang suporta. Naglabas si Bram ng mga higher grade mana potion, highest grade mana potion. Price, 20 gold, Super Mana Potion, isang specialty product ng Radiance Alchemical Facilities. Price, not decided, sinasabi ni Bram na mukha mahal ang mga bagay na ito. Kumuha si Bram ng isa sa stock ni Grid, naiirita naman dito si Grid at sinasabi nito na kunin niya ang pinakamuran potion. Nagpakawala ng magic missile si Bram at sabay-sabay nag-pop up ang system na nakapatay ka ng gold crown. Nakagawa ito ng malakas na pagsabog at malakas na liwanag para magawang masilaw dito si Styx. Lumabas sa notification na na-cleared mo na ang 51st Island. Nakakuha ka ng 1,900 challenger points, ang assimilation ay nasa cooldown. Matutulog ang kaluluwa ni Bram sa loob ng 10 araw. Tumaas na ang level mo, bilang isang taong may second class, nakatanggap ka ng level up bonus. Mula sa 12 stat points na nakuha mo, 6 na ang mai-invest sa intelligence. Sinasabi ni Grid na hindi niya akalain na makakakuha siya ng 12 stat points. Kung ganoon, kahit ang mga ibang points ay pinilit siya ilagay sa intelligence, hindi ito magiging mabigat para sa kanya. Sinasabi ng system na tumaas ang bilang ng magic na kaya mong matutunan. Magic Detection Fortified Level 1, nagbibigay ng mana at detection sa lahat ng mga buhay na nilalang sa loob ng radius na 10 metro. Tumataas ang radius habang nagli-level up ka. Maaari mong suriin ang impormasyon sa mga entities na na-detect mo. Kung gagamitin mo pa ito ng 3 beses habang nasa anyo ka ng Great Magician, ikaw ay matutoto. Kinakailangang resources, 3,000 mana points, casting time, 6 na segundo, cooldown time, 10 minuto. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na matututo siya ng isang legendary Great Magician ng isang unique magic ng libre. Ang stats at ang skill at ang assimilation ay hindi niya akalain na mas mahusay pa kaysa sa inaakala niya. Kahit nakakasuka na kinokontrol siya ni Bram, tinulungan niya pa din siya. At parang naging mabait pa siya, baka malapit niya nang sabihin sa kanya ang sikreto ng pagma. Bagamat, una sa lahat, kailangan niya pa ring mag-ingat, at kailangan niyang ipaalala sa sarili niya na isa rin siyang blacksmith at isa rin siyang swordsman. Kung siya ay naging masyadong greedy at subukan din na maging isang spellcaster, ito ay baybayin ng kanyang kapalaran. Meron pa siyang natitirang 30 araw bago ang international competition. Bago yan, kailangan niya muna ma-clear ang bayan. Sa real world, sinasabi ng news anchor na may 32 bansa ang mga kalahok. Kaya magkakaroon ng 13 magkakaibang laro. Sa mga ito, ang ilan ay walang kinalaman sa pakikipaglaban. Sinasabi ng lalaki na nakasalamin na ang nakatawag ng pansin sa kanya ay yung inayos nila ang system para maiwasan ang hindi magandang resulta ng PvP. At kumpara sa PvE, nabawasan ng 50% ang damage output ng PvP. Kaya, kahit may gumamit ng skill na malakas laban sa mga monster, kalahati lang ng pinsala nito ang makakadamage sa mga manlalaro. Batid pa ng isang lalaki na kung magiging mas mahalaga ang estratehiya kaysa sa destruction power, kailangan pag-isipan ni Grid ang mga bagay. Sinasabi ng nakasalamin na lalaki na marahil ito ay isang hakbang na ginawa ng SA Group dahil sa mga batikos mula sa nakaraang tournament. Batid ng isang lalaki na bagamat ito ay isang patch na hindi pumapabor kay Grid, wala pa rin siyang sinasabi. Tinatanong nila si Pixord kung alam niya ba kung ano ang gagawin ni Grid bilang tugon sa patch na ito. Malayo naman ang sagot ni Pixord at sinasabi nito na ito ang genealogy ng pamilya niya sa mga nagdaan mga henerasyon. Kasama nila ang lahat ng kanilang mga ninuno, kaya wala dapat silang ikatakot. Bigla naman tinatanong ni Pixord ang mga lalaki kung saan sila nagmula. Tinatanong ng lalaki kung hindi niya ba sasabihin sa kanila kung ano ang mga hakbang ang kanyang gagawin.
Sa Bayan Archipelago, sa 31st Islands entrance, may tumatawa at tinatanong nito kung sinabi talaga ni Mr. Picsord ang mga yun sa broadcast. Tumatawa at sumang-ayon naman si Rigas at sinasabi nito nung nakita niya si Mr. Picsord bago siya mag-log out, ngayon niya lang napansin na malapit na pala ang international competition. Tumatawa at sinasabi ni Pan na talagang seryoso ang matandang yun sa pagiging makabayan. At tinatanong ni Pan kung meron na lang 22 araw ang natitira bago ang international competition, di ba? Sinasabi ni Vantner na kailangan niya na sumuko sa islang ito. Kung patuloy siyang namamatay, hindi niya nakakayanin ang mga penalty. Sinasabi ni Pan na susuko na rin siya, at tinatanong nito kung paano nagagawang ma-clear ni Grid ang islang ito. Sa isip-isip ni Lowell na ang difficulty ng islang ito ay tumataas, at mas lalo siyang humuhusay. Matamlay ang Panginoon noon kaya malamang may na-encounter siyang parang ogre. Bagamat hindi na kailangang sabihin ito ng malakas. Ngunit gayon paman, iyon ay kamanghamanghang, hindi niya akalain na may 3 pang makakagawang ma-clear ang islang ito, maliban kay Grid, ito ay sila Miss Yura, Miss Jishuka, at Mr. Huroy. Si Mr. Huroy ay mababa sa trial dahil sa klase ng orator na may low combat power, kaya hindi niya ito maintindihan. Ngunit ang dalawa ay hindi kapani-pani walang mga henyo. Sigurado siyang mahirap ang mga pagsubok nila, o baka dahil sa sobrang talented nila, hindi pa sila na-challenge. Mayabang na sinasabi ni Lowell na ang ibig sabihin nito ay maihahambing sila sa kanya, na wala ng limitasyon. Tinatanong ni Faker kung ano na ba ang nakuha nila so far. At sinasabi nito na bumili siya ng 5 agility elixir at isang rare skill book. Sinasabi ni Vantner na bumili siya ng 13 health elixir, at tinatanong nito kung hindi ba random lang ito. Sinasabi ni Rigas kung ang tinutukoy niya ba, yung Fog Island, kung saan lumalabas ang Golden Carriage, di ba? Nakuha niya din ang huling pagsubok, sinasabi ni Faker na narinig niya na gusto ni Grid na ma-cleared ang Bayan Archipelago bilang paghahanda sa international competition. I guess hindi pa niya narinig ang nerf at siya ang pinupuntirya nito. Dahil random lang ang paglitaw ng Fog Island, mahirap ang advantage sa lugar na ito, kung hindi ito lilito sa tamang panahon, patuloy lang hihirap ang mga bagay, ang mailap na Fog Island na ito ay maaaring maging isang hindi inaasahang variable na hindi magagawa sunggaban ni Grid para sa international competition, kung tutuusin, ang lalaking yun ang may pinakamasamang kapalaran.